bukod po siya sa Bible, Mhm. which is, naniniwala ka po ba na ang Bible is like literal siya or metaphorical? Halo yun ng literal at saka metaphorical. Kasi yung mga bagay na spiritual, inihahalin tulad yun sa mga bagay na materya. Mga basic principles ng buhay, tapos yung mga malalalim na bagay ng buhay, inihahalimbawa yan sa materya para maintindihan ng mga tao paano gumagana ang espiritu. Kasi there's a correlation between spirit and flesh. May correlation yan with each other. Yung mga gusto ng laman mo, minsan gusto rin ng espiritu mo, minsan naman magkakontra sa isa't isa. So, yung mga bagay ng espiritu, inihahalimbawa yun sa pamamagitan ng bagay ng laman. Follow-up question. Okay po, thank you po. Ano po yung significance ng resurrection ni Jesus sa Christianity? Generally, dun inaangkla ng halos lahat ng Kristiyano yung pananampalataya nila sa isang taong namatay tapos nabuhay ulit. Doon nila inaangkla yung buong pananampalataya. Nasabi ni Pablo, kung hindi totoo na si Kristo ay namatay at muling nabuhay, walang kabuluhan ng ating pananampalataya. So generally, doon talaga nila inaangkla yung kabuuan ng pananampalataya nila na merong namatay, nabuhay ulit, kaya totoo yung pananampalataya nila. Ganon yung konsepto. Follow up, go. Okay po. Last na po. Paano nyo po na-interpret yung story of creation, sa Genesis po? Anong parte dun? Tas ano rin yung ibig sabihin ng konsepto ng interpretation para sa'yo? Doon po sa sa part wherein napanood ko po kasi yung sir, yung debate nyo po about karma. And then, Nag-enjoy ka, no? yes sir. Sa mga hindi pa nakakapanood ng debate ko sa YouTube, may mga debate ako dyan sa YouTube. Hanapin nyo na lang, Just Chester Debate. So, sir, paano po ba yung tamang interpretation, like yung 1:7 po ba na yan, like kay kain lang po ba siya or in general po, like sa buong sangkatauhan po? Alin yung 1:7? Yung sir, kapag pinatay mo si Kain is if you fall ka ng 7 times. Yung specific na yun na sinasabi mo, yun yung nasa Genesis eh. Yung specific yun na sumpa para kay dun sa kung sino man ang papatay kay Cain. Tapos ipinaalam yun dun sa lahat ng mga tao sa paligid na kung sino man ang makikialam sa buhay ni Cain, yayariin sila parang 7 times, ganun yung kung tama yung memorya ko. Specific yun para dun sa mga makikialam kay Cain. Kasi sobrang big deal niyan eh. Isipin mo, lahat ng mga tao nung mga panahon na yun, bago pa lang sa konsepto ng sangkatauhan. So, lahat ng mga bagay na mangyayari, sobrang big deal. Tinan mo, katulad nung pinatay ni Cain si Abel, big deal yun eh. Sobrang big deal nun na yun yung pinakaunang recorded na pagpatay ng tao sa buong Biblia. Sa buong sangkatauhan in general. So, sobrang big deal nung konsepto na merong tao na pinatay ng isa pang tao. Sobrang big deal nun. So, syempre, merong gumawa ng masama. Obviously, may mga tao naman na gustong balikan yung gumawa ng masama. Kaya inilagay yun doon, yung sumpa na sinabi ng Diyos tungkol doon sa kung sino man na makikialam sa buhay ni Cain, para hindi mangyaring magtuloy-tuloy at maging katulad ni Cain yung mga iba pang mga tao. Ganon yung konsepto. Pero specific lang yun kay Cain. Tungkol dun sa mga ibang mga tao, syempre merong paghuhukom para dun. Pero tungkol dun sa kung sino man ang papatay kay Cain, papakialaman sila ng parang makapitong beses kung hindi ako nagkakamali dun sa pagkakaalala ko. Yun yung sumpa na sinabi ng Diyos para dun sa kung sino man na makikialam sa buhay ni Cain.
Pero specific lang yung kay Cain. Hindi yun sa lahat ng tao. Kasi kung hindi mo naman napapansin, may mga politiko ngayon sa panahon ngayon, kaliwat kanan ng patayan ng kung sino-sino. Nababalitaan nyo naman di ba? May nangyayari ba doon sa mga politiko? Minsan, nakukulong sila. Minsan wala. Minsan hindi sila nahuhuli. Minsan wala na kayong balita. Minsan hindi nyo alam na mayroon palang ganong patayan. Pero ang mga politiko, regular na nagpapapatay. Lalo na mga mayors, regular yan. Siyempre, di mo naman lalahatin. Pero, siyempre, maraming salot ang lipunan eh. Tapos yung salot ng lipunan, frustrated na mga mayors dyan, frustrated na rin, pati mga pulis dyan. Kaya nakita nyo nung panahon ng drug war, nag-all out sila. So, dun pa lang sa angulo na yun, kitang-kita mo talaga yung frustration ng mga kapulisan. Tama ba yun? Mali ba yun? That's not for me to say. Pero ang sinasabi ko, regular na nangyayari yan at wala namang katulad nung sumpa kay Cain dun sa iba pang mga taong pumatay. Follow-up question, brother. Ito po, last na po talaga. If, ano po, bago lang yung pagbabasa ng Biblia sa iyong interes, paano po ba yung tamang pagkakasunod-sunod ng pagbabasa sa kanya? Diretso, hindi ko masabi sa tama pero I will say, ako kasi ang gumana sa akin, ito gumana sa akin, hindi ko alam kung gagana sa ito. Pero ang gumagana kasi sa akin, kailangan yung binabasa ko, immediate na papakinabangan ko agad. Bago ako magkaroon ng interest. Doon ako nagsimula sa ganong angulo na dapat itong binabasa ko, agad-agad mapakinabangan ko agad. Kasi pag hindi ko napapakinabangan agad-agad, for entertainment purpose or whatever purpose it may serve in my life, immediately, nawawalan ako ng gana Doon ako nagsisimula sa ganon nung mga panahong nagsisimula pala ako sa pagbabasa ng Biblia So sa ganong angulo, nagsimula muna ako, ang sabi, kawikaan daw basahin. Then sinimulan kong basahin yung kawikaan, yun, immediate, mapapakinabangan mo kagad. Agad-agad, mapapakinabangan mo kagad. Wala ka pa sa kalahati, marami ka na kagad napulot na mapapakinabangan mo sa pang-araw-araw. Ecclesiastes kapaki-pakinabang din tungkol sa angguluhan ng mga buhay, ng buhay ng tao in general. So doon ako nagsimula sa kawikaan at saka sa Ecclesiastes. Kung mahilig ka sa mga kwento ng mga bagay na observation tungkol sa buhay in general, you go to Ecclesiastes. Kung ang interest mo naman agad-agad napapakinabangan mo immediately, kawikaan ka muna. Pwede rin ng awit, ganun. Pero generally mas kawikaan. Doon ako nagsimula Pero syempre, di ko na masasabihin na yun yung tamang paraan. Ang masasabi ko, doon ako nagsimula, gumana sa akin. Kasi, tinan mo, the fact nga lang na natatanong nyo ako tungkol sa maraming bagay tungkol sa Biblia, tas kabisado ko yung ibang mga talata, di naman lahat, pero maraming talata yung kabisado ko, sabihin, gumana talaga sa akin. Gumana. Kung gusto nyo gumana sa inyo, baka sakali, testing nyo rin. Kayo na makakapagsabi kung gagana yun o hindi. Follow-up question, brother. Yun lang po, Brother Chay. Maraming salamat po. Okay, thank you very much. Bye-bye. Bye-bye po. Ano to? Ito, disconnect. Okay. Nakalimutan ko na kung paano pumindot-pindot. Nasanay na ako sa Zoom. Sa Zoom kasi, tawag ka lang ng pangalan, automatic mag-unmute na kagad sila Sila na yung kumikilos para sa sarili nila Hindi ka tulad dito sa TikTok, kailangan isa-isahin mo patuloy. Sige, next tayo. Lala 11X. Good evening everybody. Ako ay nag-live na ng maaga kasi alam ko maraming pupunta sa tindahan ngayon at kailangan ko silang entertainin lahat. Okay. Good evening, brother. Taga saan ka? Taga Malabon po. Malabon. Okay. Ano tanong mo? Ayon po sa Biblia, masama po ba ang debate? Merong isang talata sa awit. Ecclesiastes, kung di ako nagkakamali. Papaalala ko lang, hindi ako pastor, Kailangan ko ilagay ito dyan. Kasi maraming nagtatanong sa akin tungkol sa Biblia. Marami lang ako alam sa Biblia, pero di ako pastor. Tayo ay magkatwiranan. Pero nga ako ng cellphone mo. Merong isang talata rito na ang sabi, tayo ay magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Kung di ako nagkakamali, nasa Isaias yun. Pero nga akong cellphone mo, google ko na lang. Google ko Yan. Para mabigay ko sa iyo yung talata. Okay lang naman ito na hindi naman ako masyadong matalino at hindi rin naman kabisado ko yung talata kasi hindi naman ako pastor sabi ng Panginoon. Okay. 1:18 ng Isaias. So, sabi ko na nasa Isaias yun. Maparito kayo ngayon at tayo ay magkatwiranan.
Sabi ng Panginoon. Sino may sabi? Panginoon. Ano daw gagawin? Maparito, magkatwiranan. Eh, di ba yung debate katwiranan yun? Lalabas mo yung katwiran mo, lalabas niya yung katwiran niya. Ayun. Mismong Panginoon na may sabi nun. Ano pong verse po? 1:18 ng Isayas. Ano gusto? Mhm. Pangalawa ko pong tanong, kailangan po ba talaga ng relihiyon para maligtas o relasyon lang sa Diyos? Merong nababasa kasi sa kay Santiago. Dos ang dalisay na relihiyon. Anong talata yun? Pero nga uli ako ng cellphone. 1:27. 1:27 po. Yan. Ang dalisay na reliyon at walang dungi sa harapan ng ating Panginoon at Diyos Ama ito. Dalawin ng mga ulila at babaeng bao sa panahon ng kanilang kapigatian at pag-ingatan ng kanyang sariling walang dungis. Pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Ayun, may nakasulat sa Biblia. Hindi naman magpapasulat ang Diyos sa Biblia ng bagay na hindi na pala kailangan. Eh lalo na, nasa bagong tipan pa yun. Kung nasa lumang tipan yan, sige, pwede mo sabihin, outdated na yan, nasa lumang tipan yan eh. Pero ito, nasa bagong tipan ito eh, pinasulat ng Diyos. Lahat ng bagay na pinapasulat ng Diyos, kailangan. Pag hindi pinasulat ng Diyos yan, sige, pwede pang medyo magdalawang isip ka, baka hindi nga talaga kailangan. Pero the fact na pinasulat, tapos sa bagong tipan pa yung pinasulat, hindi naman magpapasulat ng Diyos ng walang kwenta. Ganon yung konsepto. Minsan kasi hindi lang natin alam kung ano ibig sabihin ng salitang relihiyon eh. Karamihan sa mga pastor ng born again, kung di ako nagkakamali, at saka ilang pirasong mga baptist, hindi naman lahat. Pero karamihan sa kanila, sinasabi nila, hindi na daw kailangan yan, at ang kailangan daw relasyon. Yung relasyon, nanggagaling yun sa relihiyon. Ano yung konsepto? Yung relihiyon kasi, ang ibig sabihin yan, coming from the Greek word treskia, ceremonial observance, worshiping. So, yung mga seremonya at saka yung mga paraan ng pagsamba, itinuturo yan sa loob ng relihiyon. Paano ka magkakaroon ng tamang seremonya at saka tamang pagsamba kung hindi mo naman natutunan yan galing sa mga tao na specific na nakasama mismo yung mga nagturo nun, katulad ng mga taong nasa loob ng Biblia. Kaya ay pinasulat ng Biblia, ang sabi sa Isayas, ito'y isusulat na ukol sa lahing susunod. At ang bayang lalalangin ay magpupuri sa Panginoon. So yung paraan ng pagpupuri sa Panginoon, nakasulat sa Biblia. Yung paraan ng pagsamba, nakasulat sa Biblia. Yung paraan ng mga seremonyas, at saka pag-aabuloy, at saka paggawa ng mabuti, at lahat ng mga bagay tungkol sa sinabi ng Diyos, nasa Biblia. Tapos ang magtuturo sa iyo nun, yung relihiyon. Ganon yung konsepto. So, kailangan yung relihiyon. Kasi ang mangyayari niya, pag inalis mo yung relihiyon, at ang kailangan pala, relasyon na lang, ang labas niya, kanya-kanyang imbento tayo ngayon ng mga aral tungkol sa Diyos. Paano ngayon mapapatama kung kanya-kanyang imbento tayo at kanya-kanyang relasyon na lang tayo? Diba? Ganon ang mangyayari nun. Kumbaga, kada tao sa atin bilang mga tao, araw rin lang naman ng mga puso ngayon. Yung babae, may jowa ka, brother? Wala. Wala. Kung sakali mong magkakajowa ka, yung babae may requirement yan. At ikaw din naman may requirement ka rin para sa harmonious na relationship. Meron kang mga bagay na gusto at saka mga bagay na hindi gusto tungkol sa makakarelasyon mo. Ngayon, tungkol doon sa mga bagay na gusto mo at saka hindi mo gusto, ikaw ang magdidiscuss nun. Ganon yung konsepto. Tapos si babae rin naman ang magdidiscuss nun sa'yo. So meron palang nagdidiscuss ng mga bagay na gusto rin ng Diyos. Doon mo na ngayon makukuha sa religion yun. Kasi mahihirapan tayo doon sa konsepto na walang religion, walang nagtuturo ng tamang aral, walang nagtuturo ng tamang pagsamba, ang mangyayari, kanya-kanyang imbentuhan tayo ngayon. Tapos hindi natin alam kung gusto ba ng Diyos yan o hindi. Kuha mo yun, brother? Opo. Yun. Follow-up question. Pangatlong tanong ko po, paano ko po malalaman kung tama yung kinuha kong strand sa senior high school po? Alam mo, multiple factors yan, hindi madaling sagutin yan eh. Kasi, let's put it this way. Mahirap yung i-define kung ano yung tama at saka kung ano yung mali tungkol sa bagay na gusto mo. Parang ganito yan. Halimbawa, etong background ko, puti, di ba? Kung halimbawa, brother, ikaw ang maglalagay ng background at halimbawa, programa mo ito, anong kulay ng background ang gusto mo? Baka itim po. Itim. Okay, maganda, itim.
Ako rin, gusto ko rin itim. Pero puti yung nandito ngayon, okay lang, sakto lang, para may contrast lang ba? Kasi pag halimbawa, initim ko to, tapos nakaitim din ako, walang contrast, ang lumalabas, mukhang lumulutang ako na ulo. Ganun ang labas nun. O ngayon, kahit hindi ko gusto, eto ngayon na nakalagay na kulay. At pwede ako mag-iba ng kulay. Ang problema nga lang, walang contrast. Kasi nakaitim ako, pag halimbawa, brown yung nilagay ko rito, konti lang ang diferensya, wala masyadong contrast. Kaya puti ngayon na nakalagay dyan. Ngayon, dun sa ganong angulo, madaling malaman kung gusto mo o hindi. Pero kung ano yung tama o maling kulay, mahirap sabihin eh. Ganon din sa konsepto ng pagkuha ng strand dun sa senior high, mas madali siyang sabihin dun sa anggulong ano ba eksakto yung gusto mo. Dun na lang sa gusto mo. Dun sa tama o mali, mahirap eh. Pero mas madali, anong gusto mo? Yun, mas madali yun. Kuha mo? Ako po. Follow up, go. Last question ko po, wala lang po ito nalaman pero ano pong ideya nyo sa kumakalat ngayon na Epstein files po? Loan pa naman yan eh, yung kabal nila. Noon pa yan. Actually, marami yan. Sinasabi nga rin lang, magkakontra daw si Epstein at saka, magkakumpetensya si Epstein at saka si PDD. Kasi kung mapapansin niyo doon sa Epstein files, walang itim na tao. Walang black American. Lahat puro puti. All white. Tapos kay PDD naman, welcome kahit sino. So, a-accept din siya ng mga itim na tao. Mapapansin nyo, si PDD, hindi kahit kailan nabanggit doon sa Epstein files. Okay. Tapos, doon naman sa kabila, kay PDD naman, walang balita tungkol kay Epstein. So, wala sila correlation with each other. Pero, ang sinasabi ng mga tao, yung dalawa na yun, possibly, magkakontra at magkakumpetensya. Yung isa, puro puti lang, yung isa, co-ed. Halo ng puti at saka itim. Okay. Follow up, go. Yun na po yung question ko. Salamat po, Brother Chester. Okay, sige. Thank you. Next. Ebi Chubby. Ay, sarap. Wala si Ebi Chubby. Okay, next tayo. Next. Nag-live na ako ng maaga para maka-focus ako doon sa tindahan kasi sigurado maraming bibisita ngayon eh. Sobrang daming bibisita ngayon, sobrang daming gusto makipag-usap. Sigurado yan, sure fire yan. Gaya last year. Last year, nagkagulatan kami. February 14, biglang dami ng tao. So, taranta kami nun. Yung order, 2 oras bago lumabas eh. Share David. Ay, abisuhan mo pala sila, magsaing na ng sunod-sunod. Sabihin mo kama magsaing ng sunod-sunod, tapos titigil lang ang pagsasaing, 12:00 na ng gabi. Message mo. Kasi mamaya, problema na naman tayo sa kanin yan, tag-ubos na naman ng kanin. Grand Hotdog. Pangalan niya sa TikTok, Grand Hotdog. Hello, brother. Good evening. Taga saan ka? Taga Caloocan po. Caloocan. Brother, ako po yung nung November 10, nung 13 years old. Matagal na po akong nakikinig sa programa niyo, brother. Ayos. Marami ka natutunan. Okay. Wait lang. Sige lang. Wait lang po. Sige lang. Nag-aantay na kami lahat. Magkukulong lang ako. Kukulong lang. Ito na po. Okay, sige. Okay, go. Brother, pangalan na ito, matagal na po kasi ako nakikinig sa inyo. So marami na po akong karunungan na nakuha. Ngayon po, nakuha ko rin po yung pagmumura nyo. Ngayon, brother, nakakaranas po ako ng matinding kalungkutan kasi lagi po ako nag-iisa, di ako makagawa ng kaibigan. Umaasa na lang po ako sa karunungan ko at sa paniniwala ko, brother. Ngayon, si mama po kasi, lagi po siya nangungonsinti ng mga maling gawain. Ngayon, lagi po kaming nag-aaway patungkol doon. Tapos, sinasabihan niya po ako na bata pa daw ako, lagi na lang daw ako nagmamagaling. Tapos, lagi ko po siya namumura. Tapos, pagkatapos nun, umiiyak po ako dahil sa guilt sa nararamdaman ko, brother. Ano po ba dapat kong gawin? Una, tigilan mo yung pagmumura sa magulang mo. Wala akong ganong instruction kahit kailan.
Pangalawa, tigilan mo rin yung pagmumura. Ang dahilan kung bakit ako nagmumura, para marinig ng mga tao at makuha ko atensyon ng mga tao sa social media. Pero sa pribadong buhay, sa personal na buhay, hindi ako mahilig magmura. Hindi tayo parehas ng estado, brother. Ako, influencer sa social media. Kailangan ko makuha ang atensyon ng audience so I can convert it to whatever meaning or whatever it is that I want to do with the attention of people. In your case, wala ka naman kailangan kuning attention kundi attention ng teacher mo, attention ng magulang mo, at attention ng mga kaibigan mo. Saan papasok ngayon doon ang pagbumura? Anong pakinabang yan sa'yo? Bago ka kumuha ng kahit na ano, isipin mo muna anong pakinabang yan sa'yo. Sa dami ng bagay na natutunan mo sa akin, puta, sinama mo ko pati yung katarantaduhan ng pagmumura. Pambira ka naman talaga. Kailangan mong makuha, brother, yung anggulo. Ako, nagsasalita sa mga taong mga hindi ko kilala sa harap ng internet. Hindi mo naman ginagawa yun eh. So, hindi mo kailangan magmura para kunin ang atensyon ng kahit na sino. Makukuha mo ang atensyon ng mga tao pag matalinong tao ka. Lalo na, magulang mo pa minumura mo. Ano ngayon ang pakinabang yan sa'yo? Tinan mo, nakakaramdam ka tuloy ng guilty feeling. Hindi dapat mangyaring ganun. Huwag niyong papagdusahin ang mga magulang ninyo sa bibig at sa kamay ninyo. Huwag ninyong papagdusahin ang mga magulang ninyo sa bibig at sa kamay ninyo. Hindi dapat mangyari yon, brother. Hindi dapat mangyari. Isa pa, kung nagkakamali ang magulang, i-correct sila sa maayos na paraan. Kung ayaw nilang magpa-correct, hayaan. Hayaan. Ang nakasulat sa Biblia, igalang ninyong inyong ama't ina. So kahit mali sila, igalang pa rin ang utos. Ang utos igalang. Hindi murahin pag mali sila. Kaya nga tingnan mo, nakakaramdam ka ng guilty feeling. Kasi yan mismo yung konsensya mo na sinasabi sa'yo na mali yung ginagawa mo, brother. Hindi dahil tama ka at mali ang ibang tao, ididikdik mo yung pagiging tama mo sa isip ng iba. Hindi ganun. Hindi dahil tama ka, mali ang ibang tao, ididikdik mo yung pagiging tama mo sa isip ng iba. Kung hindi mo napapansin, brother, tingnan mo, pansinin mo. Ang programa ko, question and answer. So, kailangan munang lumapit muna sa akin yung tao para siya magtanong, tapos, tsaka pa lang ako sasagot. Pero hindi ako basta-basta nalang punta ng punta sa kung sino-sino at hinahanap yung mga problema nila at sagot ng sagot sa kung kani-kanino. Hindi ganun ang programa ko. Hindi ako pumupunta sa kung saan-saan para makialam sa buhay ng ibang tao. Huwag ka masyado mahilig makialam sa buhay ng ibang tao. Ayaw mo sila. Lalo na buhay ng nanay mo yan. Ayaw mo siya. Ganun yun. Kuha mo? Yes po, Sir Chester. Okay naman po. Follow up, go. Ibang question naman po, brother. So, nahirapan po kasi yung makagawa ng kaibigan sa school kasi bumabase po ako sa Biblia, brother. And, yun po. Tapos, nakakaramdam din po ako ng social bullying. Tapos, lagi po sila nagsasabi ng mga masasamang bagay tuwing wala po ako, brother. Ano pong dapat kong gawin? Una, tikasan mo sarili mo. Yun muna. Hindi ka pa nagsasalita, pag maayos ang katawan mo, kahit papano meron ka ng konting respetong makukuha galing dun. Isa pa, huwag ka maligalig. Tapos ang gawin mo, regular kang magtanong sa mga magagaling na mga tao. Nagkakaproblema kasi tayo sa respeto ng mga tao kapag nagdudunong-dunungan tayo at pinipilit nating ilabas yung laman ng kokote natin na wala namang interesado dun. Supposed to be, ang dapat mangyari, magtanong ka ng magtanong until it's your time to speak. Pag panahon mo na para magsalita dahil sa dami ng katatanong mo, sa dami ng anggulo na nakuha mo galing sa pagtatanong, doon na ngayon makukuha yung respeto. Pero walang nakakakuha ng respeto sa pagdudunong-dunungan, sa paggagaling-galingan, sa pagiging arugante. Doon pa nga lang sa anggulo na yung nanay mo, sinasagot mo. Tapos pinipilit mong turuan, mismong nanay mo na nga nagsasabi sa'yo, kalilitaw-litaw mo lang sa mundo eh. 'Di ba? You have to understand authority, brother. You have to understand authority. Kumilala ka ng mga mas mataas na tao kaysa sa'yo. Hindi yan, lahat na lang ng makilala mo, mali sila, tama ka, dunong-dunungan ka, galing-galingan ka, i-correct mo, kahit sila yung nasa ibabaw mo. You have to understand authority. At merong authority sa lipunan, kahit magkakaedad kayo, 13 anyos, makikita mo, dun pa lang sa loob pa lang ng classroom ninyo, kita mo na kagad kung sino yung mga taong inirerespeto ng lahat. Kita mo na rin yung mga taong hindi inirerespeto. Kumilos ka sang-ayon dun sa itsura ng inirerespeto.
tignan mo, makakakuha ka ng kapirasong respeto. Even better, dumikit ka dun sa mga taong inirerespeto. Makukuha mo yung kilos nila, pati yung paraan nila ng pananalita, tapos susunod nun, inirerespeto ka na rin. Respect begets respect. Matututo ka munang magbigay ng respeto bago ka respetuhin ng mga tao. Hindi mo gustong binubuli ka, baka kasi hindi mo nirerespeto ang sarili mo sa paningin ng iba. Salita ka ng salita, kilos ka ng kilos, hindi mo iniisip yung interpretasyon ng mga tao sa mga salita at saka sa mga kilos mo. Matuto kang manood sa paligid. Pagka bata ka pa, nood ka muna, tingin ka muna, makinig ka muna, magtanong ka muna. Tapos pag panahon mo na para kumilos at magsalita, malalaman mo naman yun pag tinatanong ka na eh. Pero pag hindi ka tinatanong, ikaw ang magtanong ng magtanong ng magtanong ng magtanong ng magtanong at matuto ng matuto ng matuto ng matuto. Ang trabaho mo bilang bata, matuto ng matuto. Hindi magsalita ng magsalita. Nagmamadali ka, brother. Masyado ka pang bata. 13 anyos ka pa lang, nagmamadali ka na kagad magsalita. Ang unahin mo muna, makinig ng makinig, matuto ng matuto, magtanong ng magtanong. Sa pagtatanong, hindi ka magmumukhang gago. Pero sa pagbubulalas ng mga kamangmangan sa bunganga, diyan ka na ngayon mawawala respeto sa ng tao, diyan ka rin bubulihin. Yung kilos mo, wala sa lugar. Yung pananalita mo, wala sa lugar. Body language, facial expression, pati pagtatahi ng salita, wala sa lugar. Matik yan, wala talaga respeto sa iyo, tao. Kasi ang nangyayari, gusto mo kagad maging magaling. Eh, hindi pa nga eh. Ang galing, pinag-aaralan. Hindi pinepeke. Ang galing, uulitin ko lang, ang galing, pinag-aaralan. Hindi pinepeke. Ang gusto mo mangyari, wala pan laman ito. Tapos yung walang laman na to, nilalabas mo ngayon dito. Imbis nagtatanong ka, imbis nanonood ka sa kilos ng mga inirerespetong mga tao, ang nangyayari, inilalabas mo rito, tapos alsa-bahala ka na lang kumilos, wala ka nakukuhang respeto. Dikit ka sa mga taong inirerespeto, tapos manood ka ng kilos nila, tapos pakinggan mo kung paano sila magtahi ng salita. Tapos tignan mo yung kilos, tignan mo yung galaw, tignan mo yung pagsasalita nila, tapos dun pa lang sa ganung angulo, pag nakopya mo yun, makakakuha ka rin ng respeto galing sa mga klase mo. Kome yun? Yes po, Sir Chester. Follow up, go. About naman po doon, sir. Pangalan nito? Yung sinabi niyo po doon sa pagsisip-sip, sir. Sumisip-sip po ako sa mga teacher na good way. Lagi po nila akong nagugustuhan dahil po sa... naiyak ako, wait lang. Sa karunungan na natutunan ko po sa inyo, sir. Tapos, doon din po ako sinisiraan ng mga kaklase ko, sir, dahil hindi po nila maabot yung mga natutunan ko po sa inyo, Sir Chester, na ibabahagi ko po sa school. Tapos, about naman po doon sa mga matatalinong tao, sir, sila lang din po yung mga nakakaintindi sa akin. Itutuloy mo lang. Sir, maraming Ganon kasimple. Itutuloy mo lang ang ginagawa mo. Maraming salamat po, Sir Chester. Galingan mo sa buhay, brother. Kailangan natin ng maraming matatalinong mga bata katulad mo. Okay ka na? Wala, sir. Di po ako nakapaghanda ng mga tanong ko. Pasensya na. Okay na po yan, Sir Chester. Panonoodin ko na lang po ulit to sa YouTube. Okay, sige. Galingan mo sa buhay, brother. Thank you po, Sir Chester. Bye-bye. Okay, bye-bye po. Nakatuwa naman yung 13 anyos. Naalala ko, ganyan-ganyan din ako nung 13 anyos ako. Ganyan-ganyan din ako. Mahiyain na hindi ko alam kung saan ilulugar yung sarili ko. Mahiyain na nga, paminsan-minsan arrogante pa. Ganyan-ganyan ako nung bata ako. Hindi ko alam kung ano ginagawa ko. Oh, ganyan-ganyan ako nung bata ako. Tapos binabatok-batukan ako ng mga klase ko nun. Hanggang natuto akong lumaban. Tapos nung naintindihan ng mga bully, masakit. Parehas lang kami nasaktan eh. Ako nagka-black eye. Sila naman nagkapasak ng kapiraso. Tinigilan ako ng mga bully. Pumutok lang ako nun, nagdilim yung paningin ko eh. Pag pumapalag ka, ganun yun eh. Pag pumapalag ka, titigilan ka eh. Pag naintindihan nila, parehas lang kayong masasaktan. Ayun. Alias Pogi. Sana all Pogi.
Sana all, Pogi. Brother! Good evening. Taga saan ka? Hello, boss. Hello, taga saan ka, brother? Las Piñas kami, boss. Saan? Las Piñas. Las Piñas, okay. Anong tanong mo? Oo. Boss, kung ba sa pag-ninegosyo po ba, ano po bang dapat gawin? Dalawa. Either hanap ka ng serbisyo o produkto na ibebenta mo. Pero it generally revolves around pagbebenta. Either produkto o serbisyo binebenta mo. Follow up, go. Sa reliyon, sa reliyon po ba ng Iglesia ni Cristo, ano po ba masasabi ninyo? Generally, okay ang disiplina ng Iglesia ni Cristo. Kita nyo naman nung nakaraan diba? Nung nag-rally sila, pumunta ako dun sa rally, tapos pagkatapos nung rally, yung mga kalat, wala ako nakitang kalat, nakalagay lahat sa basurahan. Yun ang napansin ko. Yun yung kaibahan ng isang organized na grupo sa nagpatawag ka lang, tapos unorganized yung pagkakapatawag. Ang nangyayari, kalat-kalat ngayon. Pag walang disiplina ang mga tao, ganun Kalat-kalat. Pero yung sa Iglesia ni Cristo, amazed ako na isang malaking grupo na sobrang daming daan-daang libo yung lumitaw. Tapos wala kang makitang kalat sa paligid. Yung aral, overall, okay naman. Acceptable yung aral. Dun sa ilang mga anggulo, medyo mahirap paniwalaan, katulad nung sila lang daw ang maliligtas. Pero other than that, okay naman ang majority nung kabuuan ng grupo na yun. Okay naman yung majority ng kabuuan ng grupo na yun. Kasi ganun ako Sa, generally, hindi ko siya nilalahat, lahat, na tama o mali yung Ang ginagawa ko, hinihimay ko. Ano-ano yung mga magagandang traits, ano-ano yung mga pangit na traits. Ano-ano yung magagandang aral, ano-ano yung mga hindi masyadong kagandahang mga aral. Ganun yung konsepto. So, overall, para sa akin, overall positive ang Iglesia ni Cristo. Follow up, go. Boss, ang isa, last na tanong ko po, paano po ba maging professional na tao? Yung professional, ibig sabihin meron kang profession. Google mo na lang kung ano ibig sabihin ng profession. Pero dun sa konsepto ng profession, kung paano dapat umarte, dun sa profession na yun dapat yung ikinikilos mo bilang professional. O mo? Opo. Follow up question, brother. Sa paniniwala po ba ng iglesia na bawal po kumain ng dugo? Tama po ba yun? Nagme-make sense naman yun. Actually, tama yun. Kasi sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, parehas pinagbabawal yung pagkain ng dugo Kung di ako nagkakamali, sana yung kapitulo 13 yata. Pero nga ako ng cellphone mo. Tingnan ko lang yung talata para maibigay ko sa inyo yung mga talata. Babalikan ko na lang uli yung pagbabasa ko ng Biblia sa mahabang panahon. Sa mahabang panahon na akong hindi nakakapagbasa ng Biblia, kaya limot ko na eksakto yung mga numero Ito. Nandito yan sa isang talata ng Gawa. 15:29. Tignan ko lang sandali ito, ha? Ayan, na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. So, meron palang nakasulat sa Biblia na umilag dapat sa dugo. Kasama na rin dun yung pagkain ng dugo. So kung uungkatin mo, lumang tipan, bagong tipan, bawal kainin ng dugo. Kahit sa Quran, bawal kainin ng dugo
You may find it interesting, parehas ang Muslim at saka Kristyanismo, hindi pinapakain ang dugo. Hindi lang yan sa Iglesia ni Cristo, kundi Kristyanismo in general. Hindi ko lang alam kung bakit yung ibang mga Kristyanismo daw, hindi itinuturo yung konsepto ng pagkain ng dugo. Sa ganun, na-appreciate ko Iglesia ni Cristo kasi kahit masakit sa pandinig, dahil kasama na lang sa kultura ng Pilipino na kumakain tayo ng dinuguan diba? Puto at saka dinuguan, masarap yun. Pero dun sa ganung angulo, na-appreciate ko yung Iglesia ni Cristo sa pagsasabi ng totoo tungkol dun sa konsepto ng pagkain ng dugo na talagang hindi talaga inaalaw yung pagkain ng dugo. Follow-up question, brother. Yung sa, boss, sa mga santo, tungkol po sa mga santo. Anong tanong mo tungkol sa mga santo? Kasi ang Iglesia ni Cristo po hindi po naniniwala sa mga Diyos-Diyosan. Nakasulat din naman kasi sa Biblia yun. 5:7 ng Deuteronomio. Huwag makakasumpa. 5:7. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, kawangis ng anumang bagay na nasa itaas sa langit, o nang nasa ibaba sa lupa, o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Nakasulat sa Biblia yun, na hindi talaga inaalaw ng Diyos yung pagkakaroon ng mga larawang inanyuan na pinaglilingkuran at niyuyukuran. So bawal palang yukuran, bawal ding paglingkuran yung mga larawang inanyuan. Nakasulat sa Biblia yun. So dun sa ganung anggulo, yun, tama rin yung sinabi ng Iglesia ni Cristo tungkol dun sa ganung tungkol dun sa aral na yun. Hindi ko nga alam bakit hindi itinuturo ng maraming religion yan Supposed to be sa Kristyanismo, tinan mo, parehas ang Kristyanismo, ang Judaismo at saka ang Islam tungkol sa konsepto ng paggawa ng rebulto na niyuyukuran o pinaglilingkuran. Pare-parehas sila bawal. Bawal pala yukuran. Sabi-sabihin, kung gagawa ka man ng rebulto, basta hindi mo yuyukuran, hindi mo paglilingkuran. Kasi may mga tao kasi ginagawa, parang Diyos na yung rebulto nila. Pinaglilingkuran nila, ipinapasyal-pasyal pa nga nila, iniikot-ikot pa nila 118, kung hindi ako nagkakamali, ng awit. 118. 118. Oo, ang kanilang mga Diyos. 118. Ano po 118? Pero nga ako ulit ng cellphone mo, brother. Bigay ko sa inyo yung talata. Ito medyo mabigat-bigat to. Itong isang piraso na to, itong talata na to, medyo mabigat-bigat ito. Ito, definition nila ng Diyos-Diyosan. Sabi naman. Definition nila ng Diyos-Diyosan. Ay... ginto. 115. 115. 4. 115.4 ng awit. Ang sabi, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nagsasalita. Sila'y may mga mata, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakalakad. Ni nagsasalita man sa kanilang ngala-ngala. Yung pala, ibig sabihin ng Diyos-Diyosan. Ang mga Diyos-Diyosan, pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao, may bibig, hindi nagsasalita, may mata, di nakakakita, etc., 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 na niyuyukuran at pinaglilingkuran ng mga tao, sabi dun sa 5:7 ng Deuteronomio. So, yung pala ibig sabihin ng Diyos-Diyosan, yung niyuyukuran o pinaglilingkuran natin na mga rebulto, na mga may mata, hindi nakakakita, may tenga, hindi nakakarinig, hindi nakakalakad, kinakailangan pang pasanin para paikot-ikot, yung pala ibig sabihin ng Diyos-Diyosan, sabi sa Biblia. Pinaglilingkuran natin. So sa ganong anggulo, okay sa akin yung Iglesia ng Cristo tungkol doon sa ganong anggulo.
tungkol dun sa aral nila na yon na wag gagawa ang Diyos-Diyosan, okay, Iglesia ni Cristo ron. Ayos sila ron. Follow up, go. Okay na po yun, sir. Okay. Thank you po. Sige. Thank you very much, Father. Bye-bye. Sige, next tayo. Rofil G. Chi, gusto ko sana bumalik sa MCGI para maglingkod. Ba't tingin sa akin may masamang espiritu? Ano yun? Ba't tingin sa akin? Sino tumitingin sa'yo na may masamang espiritu? Hindi, kung mga tao lang din naman yan, ano naman ang, kung palagay mo, dun ka belong, 'di ba? Tapos palagay mo, yun ang tama. 'Di ba? Hindi ko maintindihan kung bakit parang importante pa sa'yo paningin ng tao. Samantalang yung mga naunang mga apostol, ganun din naman ang nangyari sa kanila. Tingnan mo, tuloy-tuloy lang naman sila. Diba? Hanap kayo ng religion na para sa inyo. Tapos kahit sa ang religion ka naman pumasok, lagi ka naman magbumukhang gago Maliban na lang siguro kung katoliko ka, ganun. Kasi dito sa Pilipinas, widely accepted ang katoliko Pero kahit saan ka pumasok, magmumukha ka talagang gago sa paningin ng mga tao. Kaya Jehovah's Witness yan, o Baptist yan, o Born Again yan, o Iglesia ni Cristo yan, o Dating Daan yan, o Islam yan. Kahit saan ka pumasok dyan sa mga religion na hindi widely accepted ng mga tao, magmumukha ka talagang gago sa paningin ng mga tao. At ano naman ang masama kung magmukha kang gago sa paningin ng tao? Kung dun ka talaga, kung nag-research ka ng husto at yun talaga ang tama sa paningin mo Diba? Hindi na importante paningin ng tao. Huwag kayong maglingkod sa paningin, sabi nga sa Biblia. Huwag kayong maglingkod sa paningin ng mga tao. Okay. Next tayo. Mas masarap pa rin talaga mag-live sa sa Zoom. Oo. Tawag-tawag ka lang ng mga tao, sila lang bahala mag-unmute sa sarili nila. Ganda Dito waiting game tayo Pindot-pindot pa. Pindot-pindot. Yung host ang pumipindot. Okay, next tayo. Subukan ko kaya mag-akit ng 2 tao sabay. Si Chris at saka si Bertuso. Si Chris at saka si Bertuso. Sabay tayo 2. Idol, kapag hindi po naniniwala ang pamilya mo sa mga pinagsasabi mo tungkol sa Diyos o sa Biblia, tip. Ito tip ko sa inyo, huwag niyong ipilit. Yan ang maganda. Huwag niyong ipilit. Kasi ba't kailangan nyo pa silang maniwala? Diba? Kumbaga, makakaganda lang yan kung sakali mong maniwala sila. Pero pag ayaw nilang maniwala, baka may credibility issue ka. Minsan kasi nasa taong naghahatid ng balita yan Pag importante yung taong naghahatid ng balita, madaling matanggap ngayon yung mabuting balita. Pero pag yung nagbabalita, nakita nila buong buhay at hindi kagandahan ang buhay nitong tao na to, sa madalas na pagkakataon, di ka talaga paniniwalaan Sabi nga ni Pablo sa Biblia, kung hindi naniniwala, ang gawin ninyo, yung mga pamumuhay ninyo. Yun dapat ang magsalita, tapos yung mga hindi naniniwala, maniwala sila dahil sa maayos na pamumuhay ninyo. Tigilan nyo kasi yung kakapilit ng religion nyo sa mga tao. Tigilan nyo yung kakapilit ng religion nyo sa mga tao. Pwede kayong magsalita. Kung ayaw maniwala, o the next. Dami-daming tao Ang dami-daming tao. Ayaw maniwala, next. Ayaw maniwala, next. Ayaw maniwala, next. Ganun lang. Simple. O hindi na kailangan pipilitin nyo pa. Puta, isang pirasong tao, pipilit nyo yung religion nyo sa kanila. Kaya, malay mo ba, baka mali ka pala. Diba? Malay mo naman. Siyempre, lahat ng tao, paniwala niya sa sarili niya, lahat ng religion niya tama. So, pasok ka rito sa religion na to, Iglesia ni Cristo, lahat ng nasa loob ng Iglesia ni Cristo, paniwala nila sila tama. Pasok ka sa Dating Daan, paniwala nila sila tama. Pasok ka sa Islam, lahat sila tama. Pasok ka sa Jehovah's Witness, lahat sila tama. Pasok ka Shintoism, Taoism, Buddhism, lahat sila, pakiramdam nila, tama sila Wala naman taong nangihikayat na, ako mali, tara, sama ka sa akin. Mali, religion ko, papunta tayong impyerno. Wala namang ganun Lahat yan, kanya-kanyang paniwala, lahat sila, pakiramdam nila, tama sila Mali mo naman, baka mali ka. Hindi mo naman alam yun Yan yung dahilan, bakit hindi ako nagsasabi ng Bakit hindi ako nag-disclose ng sarili ko religion Mamaya, malaman ng mga tao, ay, dito pala nakaanib yan. Tara, sama tayo dyan. Ito, worse, dito pala nakaanib yan, ilag tayo dyan, huwag tayo dyan.
Diyan naka-anib Chichester. Diba? Mahirap eh. Mahirap. Delikado masyado. Ang worst niya, nakahikayat ako, tas mali pala. Ba't ganun? Ba't wala nang umaakyat? Ang haba ng pila rito. Wala nang, ano ba to? Wala na ba itong mga tao na to? Ito. Okay na. Okay na. Christopher. Wala pa yata si Christopher. Ayan, ito na. Christopher. Christopher, good evening. Taga saan ka? Hi, good. Wala yata. Nandito. Oh, hello. Taga saan ka? Hello. Taga Quezon City, brother. Quezon City. Okay. Ano tanong mo? Okay, good lang. Ngayon, marami kami tanong mag-asawa kasi nung mga nakaraan, pumunta kami dyan kaya lang, wala kaya yata, busy kaya yata sa mga lakad mo. Tsambahan mo eh. Mamaya, sa mga pupunta sa Domsa, nandun ako mamaya. So pagkatapos itong live na to, diretso na ako doon, tapos tatambay ako ron kasi sigurado marami maghahanap sa akin doon. Sige, go, tuloy. Ayun, brother, unang tanong ko yung tawag dito, about sa Bible muna yung, alam ko hindi ka sumasagot ng mga, yung about sa sarili mong opinion doon sa Bible. Okay. Sa akin, ang tanong ko lang, baka sakali lang, Okay. anong view mo sa second coming ng Panginoon? Naniniwala ka ba nagugunawin yung mundo, papalitan ng bago, o nire-redeem ng Panginoon yung mundo? At ito pa rin yung mundo na sa second Malabo coming? yun eh. Malabo yun na ito pa rin yung mundo na ibibigay. Kasi kung ito pa rin yung mundo na ibibigay, hinayaan ng Diyos ito na mapunta sa kamay ng masama eh. Malabo eh. Isa pa, kailangan kasing magtugma yung paniniwala at saka yung reality. Yung mga ibang religion, wala reality check. Wala. Hindi sila nag-aaral ng siyensya, di man lang nila na-consider na itong mundo na to, it is bound for oblivion. Masisira ito, madudurog ito, mawawasak ito, o kung ano man ang mangyayari dito in the future. Bakit? Kasi lumulutang tayo sa kawalan. Tapos, gravitational lang araw ang nagpapanatili sa ating in orbit dun sa araw. O ngayon, ano ibig sabihin? There will come a time na ang araw malulunos, mauubos. Pag naubos ngayon ng araw, tumigil ngayon ng pag-apoy yung araw, ano ngayon ang mangyayari kaya sa mundo? O kayo na ngayon ang bahalang mag-research. Pero alam mo rin at the same time na mismong mga scientifico ang nagsasabi, ang mga bituin namamatay. Ang mga bituin namamatay. So alam mo na, pag namatayan tayo ng bituin at yung araw na yan namatay sa atin, alam na natin pare-parehas, ubus tayo sa katauhan. Hindi ka panipaniwala yung sinasabi ng mga religion na parang bubuldoserin daw tong mundo. Sige, paniniwalaan kita dyan. Nung mga unang panahon, wala pa tayong internet. Pero may internet na tayo eh. May mga scientifico may mga scientifico ka na maririnig na nagsasalita na kung ano man ang mangyayari sa mundo paglipas ng panahon. Kaya nga si Elon Musk minamadali maging multiplanetary tayo, 'di ba? Kasi isang malaking katangahan lang ang mangyari, ubus tayo sa katauhan. As a species, ubus tayo. Magkamali lang ng gising halimbawa si Donald Trump, tapos magpakawala ng nuclear weapon sa China, putang ina, durog tayo, ubus tayo sa buong sangkatauhan, ubus tayo. Yan na hindi iniisip ng mga religious people eh. Tinatakot nila kasi mga miyembro nila. Mga miyembro naman nila, tanga, hindi nagre-research sa internet. Kala mo wala silang internet eh. Kala mo mga caveman eh. Paniwalang-paniwala naman sila. Babalik na si Kristo, magugunaw na ang mundo. Tapos bubuldoserin itong mundo. Tapos ibibigay sa mga banal. Tapos dito na tayo maninirahan. Pinagsasabi mo. Ano gagawin dyan sa mga nuclear warheads na yan? Pasasabugin. Pag sumabog isa dyan, parang domino effect yan eh. Isang piraso lang ang mapalipad mo, papuntay mo sa kabilang bansa, yung kabilang bansa na yun, madedetect yan. Tapos syempre, magpapalipad din sila ng sarili nila. Alam mo, yun lang naman ang deterrent kung bakit hindi tayo nagkakaroon ng nuclear war eh. Pansinin niyo, mula nung nagsimula mula nung panahon ng Hiroshima at Nagasaki, wala nang sumabog na nuclear warhead sa kabilang bansa. Wala na. Sa kabilang bansa mula dun sa point of origin, pinalipad papuntang kabilang bansa, wala nang sumabog na ganun kahit kailan. Ang meron testing na lang. Testing, yun meron. North Korea, ganun, testing sila. Tapos yung iba pang mga bansa, ewan ko lang kung Amerika, nagte-testing pa. Pero Russia siguro, nagte-testing pa. Pero,
Wala nang sumabog na mula dun sa country of origin, papuntang kabilang bansa, wala nang sumabog na ganun. Bakit? Kasi ang isa-isa lang na deterrent natin, yung kabilang bansa na iniisip mong pasabugan ng nuclear weapon, meron din sila. May nuclear weapon din sila. At hindi kayang i-intercept ng intercontinental ballistic, ng interceptors yan. Masyadong mabilis yan. Speed of sound na ngayon ang usapan pagdating dyan sa ganyang mga nuclear warheads. Hindi mo ilalagay yan sa intercontinental ballistic missile mo na mabagal ang lipad. Siya pa may intercept kagad yun, matik. Diba? Ilalagay mo yan sa pinakamabilis na sa pinakamabilis na rocket na merong available dun sa bansa mo. Ganun kasimple yung konsepto. So alam mo na hindi na kayang i-intercept yan pag naglipalipad ng sandamakmak na intercontinental ballistic missile ang North Korea papuntang Amerika, hindi kayang intercept yan. Hindi rin kayang intercept mula Amerika papunta ng China at mula China papunta ng Amerika, mula Russia papunta ng Amerika. Ngayon, buong mundo ngayon sasabog. Yan ang hindi iniisip ng mga religious people. Nakakapagtaka sila para silang nakatira sa ilalim ng para sila nakatira sila sa ilalim ng bato. Parang mga caveman itong mga iba na to. Papamana daw sa mga tao itong mundo na to. Ano gagawin sa mga nuclear weapon dito? Diba? Do you guys even make sense? Tapos ano mangyayari pag sumabog yung araw na yan at itong mundo pala na to ay papamana sa atin? Ano, naglolokohan tayo? Yung ibang mga religious leaders, parang akala mo sabagay, may mga naniniwala kasi. Wala ka namang magagawa. May naniniwala talaga. Lagi talaga may utu-utong tanga eh. Lagi talagang ganun eh. Merong miyembrong tanga. Merong miyembrong bobo. Laging may ganun. Laging miyembrong tanga, laging merong miyembrong bobo, nabigay lang ng bigay ng pera doon sa religious leader nila. Yan ang mapapansin mo. Sobrang common yan, sobrang common. Yung paniniwala nila walang common sense. Kaistupiduhan. Samahan mo lang ng konting common sense yung pananampalataya mo kahit paano. Medyo magme-make sense na tapos ma-eliminate na ngayon yung mga bobong religion sa iyo eh. May mga iba hindi nagme-make sense eh. Bubulduserin daw itong mundo. Bubulduserin, ipapamana daw sa mga banal. Pag sabog ng araw, kasama kayo sabog. may mga pastor talaga sabog eh. Anyways, follow-up question, brother. Isa pang tanong ko, brother, about sa di ba yung sa Old Testament, ang 10% yung kumbaga tithing. Yeah. Tapos ano bang aral about sa tithing dito sa New Testament? Wala akong nabasang utos tungkol sa mga Kristiyano na magbigay sila ng tithes. Kasi kung inutusan ng mga Kristiyano na magbigay ng tithes, i-reiterate yan. I-reiterate yan ni Kristo. Uulitin niyang iutos yan. Pero wala naman eh. Wala akong nabasa na si Kristo inutusan ang mga Kristiyano na magbigay ng tithes. Ang nababasa, hindi tithes. 2 Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit sapagkat iniibig ng Panginoon na nagbibigay ng masaya. Yun ang nakasulat. Tinan mo, tulad dun, sabi ng isa, tithing is voluntary sa amin. Wala kasing utos ng tithe sa Bagong Tipan. So kahit pa sabihin mo voluntary ang tithes na yan, walang nakasulat na percentage. Ang nakasulat, puso mo ang magpapasya. Walang percentage. Wala. Ang ginagawa kasi naman, ang lakas kasi talaga pagkakitaan yung tithes na yan eh. Diretsahan lang, ang lakas pagkakitaan yan. Gusto mong yumaman ng sobra, ito nga lang problema, mapupunta ka sa impyerno. Pero gusto mong yumaman ng sobra, dapat magaling kang magsalita, magaling kang kumabisado ng talata, tapos saksak mo yung tithes na yan. Yan ang lakas pagkakitaan yan. Saksak mo yung tithes na yan. Kahit nasa lumang tipan yan, hindi na importante yun. Buta, pagkakakitaan eh. Diba? Lakas pagkakitaan yan eh, diba? So, di na ngayon importante kung utas pa ni Moises yan, o utos ni Kristo yan. Basta pag jambul-jambuli mo na lang. Hindi na makakahalata ang mga tao, bobo mga tao. Hindi sila nagbabasa ng Biblia. Bobo. O, syempre, jambul-jambulin mo na lang ngayon. Yung lumang tipan, isaksak mo sa bagong tipan, pero yung mga utos sa lumang tipan, wag mo na pagawa sa bagong tipan. O, diba? So, nakasulat sa lumang tipan, bawal kumain ng baboy. Sa inyo, pwede. Pero kailangan mag-tithes. Kahit parte ng lumang tipan yung tithes na yan, saksak mo na yan dyan. Bakit? Pag pinagbawalan mo mga taong kumain ng baboy, syempre, kukunti miyembro mo. So, hayaan mo lang. Kung ano yung katarantaduhan na gusto nilang gawin, hayaan mo lang. Hayaan mo lang sila. Tapos mangaral ka ng mga kabutihan, ganun. Para patapatawad, pagmamahal, pag-ibig, John 3:16. Yan, puro ganyan lang. Tapos saksak mo ngayon yung Malakay 3:10 na yan. Yan, saksak mo yan. Ang sarap pagkakitaan yan. Napakasarap pagkakitaan yan. Biro mo, tingnan mo gano'ng kasarap pagkakitaan yung Malakay 3:10 na yan. Sipin mo, 10% ng kita ng miyembro mo sa'yo. So, kung ba, nakachamba ka ng negosyante, kumikita 100,000 kada buwan, di may 10,000 ka na ngayon kada buwan.
Secured na. Secured. Matik, isang pirasong tao lang yun, ha? Eh, paano kung makakuha ka ng milyonaryo na kumikita ng 1 milyon kada buwan, di may 100,000 ka kada buwan? Ang lakas ngayon ng kita ni Pastor. Ang lakas ng kita ni Pastor. Oh, tamo? Di ba? Diretso lang. Kahit sa lumang tipan yan, hamon na. Saksak mo na rin sa bagong tipan. Kahit ang nakasulat sa bagong tipan, magbigay ayon sa pasya ng puso, hindi na. Paghiwalayin mo pa, pero magkasama. So, iba pa yung tithes, iba pa yung ngayon pasya ng puso. Di mas malakas ngayon pagkakitaan. Oh, di ba? Ganyan lang naman yan eh. Apakalakas pagkakitaan yung tithes na yan. Lagyan mo ng minimum. Hindi pwedeng barya-barya lang. Ano, katulad sa Katoliko, barya-barya, 20-20. Hindi. Dapat minimum. Ano minimum? 10% dapat ng sweldo mo. Pataas. Yan. So, kung ano ba, 10%, binigay, ganun. Pumiga ka pa ng iba pa. Sama mo na ikalawang Korinto 9:7. Pag jumble-jumble mo na. Jumble-jumble mo. Pag sama-samahin mo na lahat ng mga kung ano mang kautusan. Basta tungkol sa pera, sama-sama mo na. Sama-sama mo lahat yan. Tapos ibahin mo pa yung nakasulat sa Ebreo. Ang pagbibigay at ang kabutihan, paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy. Yan. Ihiwalay mo pa yan. So iba yung ikalawang Korinto 9:7. Iba yung nasa Ebreo. Iba pa yung nasa Malakay 3:10. Ang dami ngayong pera. Oh, di ba? Lakas pagkakitaan ng religion, ano? Ang lakas. Ito pa, masarap. Walang tithes. Re-rehistro mo lang. Pero walang tax. Yan, walang tax. Re-rehistro mo lang. Oh, di ba? Napakasarap pagkakitaan ng religion. Napakasarap. Kung hindi lang talaga tinitignan ko kabilang buhay, nako, diretsan. Napakalakas pagkakitaan ng religion. Napakalakas pagkakitaan ng religion. Isa sa mga pinakamalalaking kita yan sa halos lahat. Napakalakas pagkakitaan yan. Kaya papansin mo mga pastor, sobrang tindi ng pagkaganid. Meron na silang Malakay 3:10, 10%. Kahit nasa lumang tipan yan, basta saksak na rin natin yan dito. Meron pa silang ikalawang Korinto 9:7 na magbigay ayon sa pasya ng puso. Magkaiba daw yun. Pero dapat parehas bigay mo yan kay pastor. Tapos, meron pa sila nung Ebreo pa. Yung pa yung ang pag-aabuloy. So, iba yung pag-aabuloy, iba yung pagbibigay ayon sa pasya ng puso, iba rin yung tithes. Oh, ang lakas pagkakitaan. Tapos, meron pang para sa kotse ni pastor, meron pang para sa aircon, meron pang para sa ilaw, sa tubig, sa renta, may para sa simbahan, may para sa bla bla. Oh, di ang dami ngayon. Pasok lang yung pera. Para saan ka pa magtatrabaho, pastor? Kung tuloy-tuloy naman pumapasok ang pera. At tayo'y magpunyagi at tayo'y magsaya sa Panginoong Jesus Christ. Nagpupuri sa Panginoon. Nagpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Napakalakas pagkakitaan yan. Kamusta mga pastor? Busog na ba mga tiyan? Hindi na bubusog. Bakit? Ang nakasulat sa Biblia, babasahin ko sa inyo. Ito, nakasulat to. Lumang tipan. Mahilig din naman kayo sa lumang tipan. Ito, babasahin ko sa inyo. Mga ganid na mga pastor ng demonyo. Babasahin ko sa inyo ito, ha. Ang sabi, 56:11 ni Isaias. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Silang lahat nagsiliko sa kanilang sariling daan. Kanya-kanyang imbintuhan ng daan yung mga hayop na yan. Tapos, mula sa lahat ng dako, bawat isa ay sa kanyang pakinabang. Ano pinaka-importante para sa mga pastor ng demonyo? Pakinabang. Pera. Kaya pansin mo, ang takaw ng mga pastor sa pera. Wala silang konting kibot na walang perang involved. Papuntahin mo yung pastor mo, pabisitahin mo yan. Putang ina, pera yan. Pera. Siyempre si pastor, bibisita yan kapag ka pera. Pera eh. Pero tinan mo, papuntahin mo si pastor, walang pera, mahirap yung pamilya, putang ina, alsa bahala kung dumating yan sa'yo, sabihin niya busy siya. Napakasarap ng buhay ng pastor. Napakasarap ng buhay ng pastor. Pag jumble-jumblein mo lang lahat ng aral tungkol sa pera, paiyakin mo lang miyembro. Paawain mo lang ang miyembro, paibigin mo lang ang miyembro, kuhanin mo lang ang loob ng miyembro, dark psychology lang, at milyon-milyon ng kapalit. Siksik, liglig, umaapaw. Butang ina, napakasarap.
napakasarap maging pastor. Bring ye all the tithes into the storehouse, so that there may be food in my house, said the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven and pour unto you blessings, there shall not be enough room to receive it. Mga kapatid, ibigay natin ang buong ikasampung bahagi. Huwag nating nanakawan ng Panginoon para tayo tuloy-tuloy ang blessing sa buhay natin. Siksik, liglig, umaapaw. Demonyo lang. Mga pastor talaga ng demonyo. Nakabisado ko na script ninyo mga impacto kayo eh. Nakabisado ko na script yung mga ayop kayo. Yung mga tangang miyembro naman, Amen, pastor! Taasan naman ng kamay. Puri sa Diyos, puri sa Diyos. Tapos ginagawa na lang yan. May mga sayawan, ganyan. Ginawa nila parang concert ang dating. Ginawa sayawan, kalawat kanan, ganon. Kantahan, kalawat kanan. Tapos kanya-kanyang himno yan. Siyempre, kailangan masaya. Sobrang saya. Tapos, siyempre, doon mo kukunin. Dadaanin mo sa emosyon. Doon sa emosyon mo dadaanin. Yan. Ganyan ang mga bagsakan yan. Emosyon yan. So, papaiyak mo. Yung ginawa sa inyo ng kung sino man. Basta nananampalataya ka kay Lord Jesus Christ. Siya nang bahalang humipo sa mga puso ninyo. Iyakan niyo yung mga membro. Kabisado ko ng mga ulupong na to. Nakakatawa kayo. Nakakatawa kayo. Pagdating sa paghuhukom, tinan mo, ang dami nyong pagsisisihan. Nagpasasa kayo sa pere. Pati utos ng lumang tipan, sinasaksak nyo sa bagong tipan. Diba? Pati utos ng lumang tipan, sinasaksak nyo sa bagong tipan. Bumibira pa mga puta. Bumibira pa. Natawa ko rito, may isang pastor, sinubukan magpaliwanag yan eh. Sinubukan paliwanag ng pastor ng demonyo eh. Akala niya hindi ko mahuhuli yung paliwanag niya eh. Sabi niya, wala pa ika si Moises, meron ng tithes. Sabi niya gano'n. Mula ika kay Abraham, nagbigay kay Melchizedek. Inutos ba kay Abraham na magbigay kay Melchizedek? Hindi naman niya diniscuss yun. Hindi niya diniscuss. So, madali talagang mag-research, madaling mangaral. Diba? Pero pag nahuli ka ng taong may pakinig at nakakaunawa ng Biblia, tapos ka. Patay ka. May internet na eh, 'di ba? May internet na eh. Nung unang panahon, sige, medyo mahirap-hirap, kailangan mano-mano babasahin mo talaga Biblia. Pero i-type mo lang sa YouTube, type mo lang sa YouTube, utos pa ba sa panahon ngayon ang tithes? Tignan mo, ang dami mo nang magiging bala dun. Tapos yung mga impactong yan. Nung mga unang panahon, wala pang internet, hindi pa readily available ang information, mahirapan ka talaga kasi kailangan mano-mano babasahin mo Biblia eh. Kailangan mong lumapit sa mga taong nakakaalam para maintindihan mo kung ano nakasulat dito kasi masipag ka nga magbasa. Ito problema, walang pumapasok sa kokote mo. So, nangyayari, tinatamad ka ngayon magbasa. So, syempre, itong mga pastor na to, dahil hanap buhay nila yan eh. Diba? Hanap buhay eh. Kailangan nila sipagan ngayon magbasa. Ang dali ngayong manguto ng miyembro kasi yung mga miyembro, hindi naman nila kailangan kumita sa pamamagitan ng Biblia eh. Itong mga hayop na to, kumikita sila sa pamamagitan ng Biblia. So, kaya, tsatsagain talaga nila. Wala silang choice, kailangan nilang tiyagain. Siyempre, kailangan nilang patunayang mali yung kung sino man blah blah shit, ganon. Tapos sila lang ang tama, at sila lang ang maliligtas, at wala nang ibang maliligtas bukod sa atin! Tayo lang ang maliligtas! Tigrididid! Tangina mga tao to. Malas ninyo, may internet na. Malas ninyo rin may Chichester sa Pilipinas. Malas ninyo, masisira ang mga negosyo ninyo. Malas ninyo. May vlogger na nagbabasa ng Biblia. Malas ninyo, may vlogger na nagbabasa ng Biblia na hindi ako pastor, pero naiintindihan ko kahit papano kung ano nakasulat dito. Malas ninyo. Malas ninyo. Lumitaw kayo sa panahon na may internet na. Nung mga una-unang panahon, baka sakali pumaldo kayo ng gusto dahil wala pang internet. Pero dahil may internet na ngayon, malas ninyo. Malas nyo, pastor. Malas nyo. Lumitaw kayo sa panahong may internet na. Ito pa pinakamalupit. Yung mga pastor na yan, tingnan mo, pag nagsalita na ako ng ganyan, wala na silang palag. Wala na. Diba? Malas ninyo, may lumitaw sa internet dito sa Pilipinas na nakakaunawa niyan tungkol sa tithes ninyo. Malas ninyo. May lumitaw sa Pilipinas na nakakaunawa tungkol sa kaululan na ginagawa ninyo sa mga miyembro nyo. Malas ninyo. Mga mukhang pera. Papunta kayo ng impyerno. Isasama nyo pati yung mga ilang pirasong kinumbinsi ninyo na naniwala na rin sa kaululan ninyo at tinatawid pa nila sa iba. Malas nyo. Malas. Yun ang masasabi ko ron. Otherwise,
Tayo magkita-kita ulit sa susunod na pagkakataon. Ako ay pupunta na muna sa tindahan kasi may mga reports sa akin na may mga bisita na daw dun sa tindahan na gusto daw ako makakwentuhan. So, sige, magkita-kita tayo. Doon sa mga pupunta sa tindahan, ako ay nandoon hanggang matapos ang araw. Good night, everybody. Pag halimbawa nawala ako ron, abiso lang kayo doon sa mga staff ko. Sumaglit na ako nung kung saan man baka tumatay ako. Bye, everybody. I love you all. Kita-kita tayo ulit bukas. Good night. Salamat, brother. Bye-bye.